magbasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Ito na mga kapatid at resume Wala tayo. tayong bro Russell ng link mga kasama ko. Okay na bro, okay na to bro. Okay na, okay na. Okay, salamat bro. Okay. Okay mga kapatid, ulit meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGU and SDA. Pero bago yan, syempre pakilala muna ano yung kanilang inaasahan sa gabing ito at ano yung kanilang stand. Unahin natin ang ating first speaker. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Samuel Tahoda na isang kaanib ng Church of God Universal. So sa gabi pong ito, patutunan ko po sa inyo na ang tunay po na iglesia ay tinatawag po na Church of God. At syempre ito po ay isang universal. Kasi ang tunay na iglesia hindi lamang po pang sanlibutan kundi pang buong kalawakan. Yan lang po at salamat. Syempre, ang second speaker din. Pakilala ka kapatid. Okay, magandang gabi. Ako po si Brother Ruben Navalan Kilada ng Seventh-day Adventist Church, isang ordinaryong membro. At ang tatayon ko po, ang tunay na iglesia, ang nalabi, ay ang Seventh-day Adventist Church. Maraming salamat po. Okay mga kapatid, hindi na natin patatagalin at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating first speaker sa usaping True Church, Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat po, no? So, sa gabi pong ito, no, ang tema po namin ay True Church, so yung tunay na iglesia. Pagka Biblia po ang pag-uusapan natin, syempre, yan po yung batayan natin, no? Nandyan po sa Biblia yung basihan kung ano po yung tunay, di pa ba? Kasi ang pinag-uusapan po natin ay usaping biblical, usaping pananampalataya. At tayo, no, bilang mga sumasampalataya kay Kristo, ang ating batayan ay ang Biblia. Kaya sa Biblia po, importante po talaga, no, na yung pangalan ng tunay na iglesia. Kasi ganito po, magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Yun po kasing pangalan, yun ay parang karitula kung saan ka papunta. Halimbawa na lamang, no, ikaw ay pupunta sa airport. Ang destination mo, pupunta ka ng Amerika. Di po ba? Pagdating mo doon sa airport, mayroong mga nakalagay doon na itong airplane na to papunta sa Russia, papunta sa Ukraine yung isa naman papunta sa Amerika. So kung ang gusto mong puntahan ay sa Amerika,
Siyempre, huwag ka doon sa airplane na ang kanyang karitola ay papuntang Russia. Di po ba? At lalong huwag ka doon sa papuntang Ukraine. Siyempre, ang sasakyan mong eroplano, yung may karito lang papuntang Amerika. Nang sa gayon, makapunta ka doon sa nais mong puntahan. No? Kaya napaka-importante po talaga yung pangalan. No? Kaya nga, sabi sa Biblia, sa Kawikaan 22:1, ganito ang ating mababasa. Proverbs 22:1. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. So, ganun po kaimportante yung pangalan, no? Ito ay maiging piliin, sabi, kaysa malaking kayamanan. Kaya mahalaga po, no? Para malaman natin ang yung tunay na iglesia, alamin natin yung pangalan. Kasi ako po ay naniniwala na yun pong tunay, hindi po yun gumagamit ng peking pangalan. Di po ba? Pagka ikaw ang tunay, siyempre gagamitin mo yung pangalan mo. Kung mayroon mang gumaya sa iyo, hindi mo na kasalanan yun. Di po ba? At lalong hindi maiwawala mo yung pagiging tunay mo kung mayroong ibang gagamit sa pangalan mo. Di po ba? Kung mayroong ibang gagamit sa pangalan mo, nangangahulugan lamang yun na ikaw yung tunay. Di ba? Pero hindi mo na iwawala yung pagiging tunay, no? Na yan yung pangalang dala-dala. Kaya ito, pagka Biblia po ba ang pag-uusapan, ano po ba ang pangalan o tawag doon sa iglesia, no? Doon sa bahay ng Diyos, doon sa kanyang bayan. So, dito po sa isang talata sa Unang Hari 8:43, ganito ang ating mababasa. Ang sabi po dito, dinggin mo nga sa langit na iyong tahanang dako at gawin mo ang ayon sa lahat na dalangin sa iyo ng taga-ibang lupa upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang iyong pangalan upang matakot sa iyo gaya ng iyong bayang Israel at upang kanilang makilala na ang bahay na ito na aking itinayo ay tinatawag sa pamamagitan ng iyong pangalan. So sa Biblia, merong bahay na itinayo na ito'y tinatawag sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos. No? Meron pong bahay na tinatawag sa pangalan ng Diyos. At ang bahay po na yan, iyang sabi, no? Tinatawag sa pangalan. So ano po yung tawag po sa bahay po na yan? Kung yan ay tinatawag sa magitan ng pangalan ng Diyos. So unang Timoteo 3:15, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, unang Timoteo 3:15. So ang sabi po dito sa talata, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So maliwanag po, yun po palang tinatawag na bahay ng Diyos. Ang pangalan po nun ay iglesia ng Diyos. Diyos na buhay po siyempre. Kaya dito po sa aming tema, pagka ang patutunayan ay true church, wala pong iba kundi yun ay tinatawag na iglesia ng Diyos. Kaya napakarami pong sita sa Biblia, mababasa natin yung katagang iglesia ng Diyos. Kasi yan po yung pangalan ng tunay na iglesia. No? At dito po sa Unang Korinto 1:2, ganito din po ating mababasa. Sabi po dito, no. So tingnan natin kung ano ba ang nakasulat na pangalan. Sabi, no, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. So ano po ang tawag doon sa iglesia na nandoon sa Korinto? Hindi po yung tinatawag na Seventh-day Adventist Church na nasa Korinto, no? Yung mga iglesia noong una, no, sa kapanahonan nila San Pablo, ang tawag po doon ay iglesia ng Diyos, no? Kaya sa amin po, yan po yung inaniba namin, no? Kaya tawag sa amin, kaanib sa iglesia ng Diyos. Na anong klaseng iglesia? Universal po. Dahil ang atin pong Panginoong Hesukristo, no? Yun pong kanyang kapangyarihan, yun pong kanyang pagiging hari, ay hindi lamang po yung pansanlibutan, kundi yun ay pang kabuang, no, universo. Gaya ng ating mababasa sa Mateo 28:18 nang sabi,
at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So si Kristo bilang Pangulo sa iglesia, ang kang iglesia na kanyang pinamamahalaan, pinangunguluhan ay hindi lamang po sa ibabaw ng lupa kundi maging sa langit. Kaya kung mapapansin niyo po, kung babasahin po natin sa amplified version, no, ng Biblia, si Kristo po, siya po ay isang universal head of the church ayon sa Ephesians 1:22, no? Kung meron kang dyan siya yung amplified version, no, ng Ephesians 1:22, mababasa po natin dyan, no? Sabi dito, and he has put all things under his feet and has appointed unto him the universal and supreme head of the church. A headship exercised throughout the church. So, si Kristo po bilang Pangulo sa iglesia, siya po ay universal and supreme head. Kaya maliwanag po, pagka Biblia ang pag-usapan, yun pong iglesia ng Diyos, universal po yun. At yun po ang aming kinaaniban. Kaya kung mayroon mang gumagamit halimbawa ng iglesia ng Diyos, kaanib daw sila, pero naman sila ay pangsanlibutan lamang or international, gumagamit lang yun sila sa pangalan, pero wala sa kanila yung katotohanan. Dahil ang tunay na iglesia, yun ay Church of God Universal. Ilang minutes lang para ditira, Brother Asya? 2 minutes. Okay. At dito po sa iglesia po, no, na kumbaga sa tunay na iglesia na pinapanguluhan ng ating Panginoong Hesukristo. So alamin po natin, no, kung ano ba yung pagkakaiba ng iglesyang ito doon sa iglesia doon sa kabila, no? Sabi dito sa isang talata sa unang Korinto at unang Korinto 13:33 hanggang 34, ang sabi bagal na. Ang sabi po dito, sa iglesia po ng mga banal, no? Ang tanda po sa iglesia ng mga banal ay ipinagbabawal po na magturo ang mga kababaihan. No? Sabi ni San Pablo, bilang tanda sa iglesia ng mga banal o sa ito po, no, sa sulat po niya sa unang Korinto 14:33 hanggang 34, ito sabi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. Gaya ng lahat ng iglesia ng mga banal, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila ay walang kapahintulutang magsalita, kundi sila ay pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. So ito po ay isang palatandaan sa isang tunay na iglesia. Na sa tunay na iglesia, hindi po maaari na yung babae ang magiging mangangaral. At lalong hindi po maaari na yung babae ang magiging puno ng iglesia, no? Nakatulad na lamang doon sa kinabibilangan ng ating kapatid dyan sa kabila, no? Hindi po papayag ang Diyos na ang babae ang mamuno, kundi sa tunay na iglesia, pinapatahimik po mga babae, no? Hindi katulad nung sa kabila nga na doon pa yung pinagkukunan nila ng pinakaaral nila, no? Dahil pagka po ang babae ang mamumuno sa isang samahan, ang sabi ng Diyos tungkol sa aking bayan, Isaiah 3:12, mga bata ang umigati sa kanila at mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsipatnubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. So, masisira po talaga pagka yung babae na mamuno. Kaya pinagbabawal po yan sa tunay na iglesia. Pagka mayroong iglesia, babaeng na mamuno, nangangahulugan lamang po yun na hindi at hindi po yan banal. Okay, so dyan natatapos ang first stand ni Sam. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother second speaker Ruben ng SDA. Your time start now, bro. Brother Sam, yung mga talatang ginamit mo tungkol sa Iglesia ng Diyos ay ginagamit ng MCGI, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligay at Suhay, ginagamit ng MCGU. Alin sa tatlong ito yung tunay? Yung tunay po, yan po nakasulat sa Biblia po, no? Yung tinatawag po na Church of God, at yun po ay isang universal church. Hindi po 70 Adventist, wala pong ganon sa Biblia. Next question.
Ibig mong sabihin mali itong MCGA at saka yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na gumagamit din ng mga talatang ginamit mo, mali yung dalawa. Yung sa'yo yung tunay. Yes or no? Yes po, tama po yung aking kinaaniba na Iglesia ng Diyos, no? Church of God Universal. Yan pong kinabibilangan ninyo, yan po yung wala sa Biblia. Kaya maliwanag po na yan po yung mali. Kasi wala pong ganun nakasulat. Sunod na tanong, sabi mo, umanib ka sa MCGU na nasa Biblia. May mababasa ka ba sa Biblia, letra por letra na MCGU? Nasa diwa po, diwa, no? Kapag po sinabing, tayo po kasi bilang isang tao, tayo kaanib doon sa katawan, no? O ng Korinto 12:12. Yung katawan na yun ay tinatawag po yun na Church of God, no? At saka yung Church of God po na yun, yun po ay isang universal ayon sa mga talatang ginamit po natin kanina. Kaya nandun po, hindi po siya litra por litra, pero nandun po sa diwa na aanib tayo doon sa universal na church. Yun bang 7 iglesia na nasa Asia? Binanggit mo kanina, iglesia sa Corinto. Yun ba yung mga universal din? Yes po, no, sila ay kabahagi doon sa universal church, no? Bahagi po yun sila. No, yung pong kabuuan ng iglesia, universal po yun. Dahil ang tunay na iglesia, no, hindi lamang po siya pang sanlibutan dahil ang leader po nito ay po sa ating binasa ay binigay sa kanya ang kapamahalaan maging sa langit, hindi lang po sa lupa. Kaya universal po ang iglesia. Sunod ng tanong, bukod sa 7 iglesia na nakatala sa Revelation, nakatala din ba yung iglesia, yung MCGU na kinaaniban mo sa Biblia? Yes po, gaya nga po lang sabi ko, no, ako po ay umanib. Kaya kapag po sinabing members of the Church of God, so member po kami doon sa Church of God. No, yung Church of God, nasa sulat po yan sa Biblia. Yan po yung kinaaniba namin. So ang tawag po sa amin bilang kaanib, member of the Church of God Universal. So nakasulat po yung inaniban po namin. Yun po sa inyo ang hindi nakasulat, kahit sa cover man lang. Kailan ka naging kaanib sa Iglesia ng Diyos? Matagal-tagal na po, mga siguro lagpas na 10 taon. Okay. Sino ang nagtala sa iyo bilang kaanib ng Iglesia ng Diyos na nasa Biblia? Sino? Ang Panginoon po, no, ang nagtatala po sa atin, at ang pagtatala hindi po dito sa lupa ginagawa kundi doon po sa langit. Katulad po ng ating mabasa sa Lucas 18:20. Huwag niyong ikagalak na nagsuko sa inyo ang mga Satanas, kundi kagalak ninyo ang iyong pangalan ay nitala na po sa langit. So doon po ginagawa ang pagtatala sa langit po, hindi po dito sa lupa. Nakatala sa langit bilang ano ang record doon? Nakatala po sa langit yung aking pangalan bilang isang kaanib doon sa tunay na iglesia, no? Ang Diyos po ay gumagawa ng alaala doon sa mga tao, no, na kabilang sa kanyang iglesia. Pabasa po natin sa Jeremiah 3, Malakias 3:16. Kanina nabanggit mo na ang MCGU ay universal at ganoon din sa langit. Ngayon ang tanong, anong pagsamba ang ginagawa sa langit, Sabado o Linggo? Both po, at hindi lamang po iyan dahil wala naman talagang Sabado at Linggo doon, kundi araw-araw. So kung tatawagin mo yung Sabado, kabilang yun sa tinatawag na araw-araw. So hindi po hindi po kumbaga, wala po kasing literal na doon na araw kasi wala nang gabi doon, kundi sa araw-araw, kumbaga palagi yan yung simba po doon. Hindi ka na po magtatrabaho pagdating sa langit. Sure ka ba na walang araw at gabi sa langit? Yes po, wala pong araw at gabi doon sa langit dahil ang Diyos na mismo doon ang bibigay sa atin ng liwanag. Dito po kasi sa libutan, merong gabi dahil yung sun natin ay natatakpan pagkaikot yung mundo natin. Wala na pong ganun pagdating sa langit, wala na pong matatakpan na ilaw. So hindi mo nabasa yung talata literal por literal na mayroong araw at gabi sa langit? Hindi mo pa nabasa yun? Nabasa ko po, hindi mo lang siguro po naintindihan. Siguro mas maganda ibigay mo yung sitas para may paliwanag ko sa iyo ang tamang kahulugan nung sa sinasabi ng talata. Ngayon, sabi mo kanina, araw-araw ang pagsamba sa langit. Saan mababasa na araw-araw yung pagsamba? Pangilin. Yung pangilin, ha? Basahin na po sa Revelation 4:8, mabasa po dyan na sinasamba po nila. No, sa Revelation 20 din po, no? 20 to. Mula verse 1, ipagpatuloy mo lang yan. So mabasa mo dyan na sinasamba po nila.
So pagdating po kasi sa langit, wala na pong 6 na araw gagawa doon, kundi 7 araw samba, kundi hindi ka na po gagawa doon na parang ginagawa mo dito sa libutan, dahil doon na po ay puro na po ano doon lahat. Yung day of worship ng MCGU dito, Sabado ba o Linggo? Yung day of worship niyo, ang kalahatan? Wala po kaming tinatangin na special day of worship dahil araw-araw po kami nag-worship sa Panginoon. Siguro maaaring itatanong mo yung pagkakatipon ng mga kapatiran, na yan siguro gusto mong itanong, kasi pagka sinasabi po kasing worship, araw man o gabi nag-worship po kami. Yung pagtitipon sa church, yung Okay. pagkalahatan. So sa tunay po na iglesia, ang pagtitipon po ayon sa ating mababasa sa Gawa 21, unang Korinto 15:1 to 16:1 to, yan po ay unang araw, kaya kung ano yung ginagawa nung nasa unang siglo, siyempre yun pong ginagawa namin bilang kaanib naman doon sa tunay na iglesia na nauna sa unang siglo. Ano yung unang araw na yon? Yung may pagsamba? Yes, pagsamba din po yun, at the same time pagkakatipon po ng mga kapatid, no? Wag niyo pong ibahin po, no, kapag sinabing pagsamba, yun na lang yun, kasi gaya nga nasabi ko, araw-gabi naman nag-worship kami, pero mayroong special day para magkatipon, na kung saan yun ay naitaon sa linggo, dahil yan yung araw na kung saan libre yung iba karamihan. So dyan natatapos ang first cross ng ating second speaker. Dako naman tayo sa kanyang first stand bilang first speaker dito, second speaker dito sa ating debate, True Church. Ang topic, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, magandang gabi po. At magpapahayag po tayo ng tamang aral pagdating sa tunay na iglesia. Dahil maraming gumagamit ng talatang iglesia ng Diyos. Marami yan, hindi lang 3 yan. Kung inyong titingnan sa record, ginagamit ang mga talatang yan bilang pagpapatunayan nila na sila daw yung tama. Ang tanong, sino sa kanila ang tunay? Ngayon dito tayo, sundan natin yung history sa Biblia. Ang history. Alam nyo ba na sa Genesis pa lang ay naitatag na ang unang iglesia? Genesis 4 talatang 26. At nagkaanak si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kaniyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Kung ating titingnan mga kapatid, yung iglesia sa Greek ay ecclesia. Ibig sabihin, gathering of people. Binabanggit pa dito na nagpupunta sa temple, church building, or synagogue. Yeah. Ngayon, doon sa Genesis, anong araw ang pagsamba? Lahat naman tayo nagsasamba araw-araw. Pero may tinatawag na pangingilin, day of worship. Yeah. Ito ay pinasimulan ni Kristo. Siya yung nagbigay ng example. Itinatag niya ang 7th araw ng Sabat. 6 na araw lang dapat ang araw natin sa sanglinggo. Pero nagtatag si Kristo ng special day. Kaya nagkaroon ng 7th araw. Kung titingnan natin ang creation, 6 na araw lang dapat ang nasa kalendaryo natin sa isang linggo. Kaya si Kristo, nung magtatag siya ng 7th araw na Sabat, naging 7 na. Yung 7th day, yun ang special day. Sabi ni Kristo, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang tao na tinutukoy dyan, si Adan, at ang kanyang magiging mga lahi. Genesis 2 verse 23, nangilin ang Diyos, kasama dyan si Kristo. Sila yung naging example. At kung nangilin ang Diyos, yun bang kanyang mga nilalang ay nasa tabi-tabi lang, siyempre nangilin din. Mga ano yan nilalang ng Diyos, narin yung manlalalang, susunod sila. Ngayon,
pagdating ng salinlahi, yon. Sabi dito sa Isaiah 43, verse 6 and 7, aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan o yaong aking ginawa. Ezekiel 20 verse 40, sapagkat sa aking banal na bundok, sa bundok na kaitaasan ng Israel, Mount Moriah, sabi ng Panginoong Diyos, doon ako paglilingkuran sa lupain ng buong sambahayan ni Israel. Nila lahat, dooy tatanggapin ko sila at doon ko hihingin ang inyong mga handog at mga una ninyong mga alay, mga handog at mga alay, tithes and offering, 10 ng lahat ninyong banal na bagay. Yan, nagkaroon ng pagsamba sa Mount Moriah. Yung Mount Moriah na yun ay naroon sa Salem o Jerusalem. Yan. Kaya't nung panahon ni Abraham, nagpunta siya doon sa punong saserdote na si Melchizedek, nagsauli siya ng ikapu bilang bahagi ng church service. Yan. Sa Salem o sa Jerusalem ginawa ang pagsamba sa pamumuno o pangunguna ni Melchizedek. Ayun. Ngayon pagdating sa English, doon sa ilang, sabi ng Diyos kay Moises, magtayo ka ng tabernakulo o ng santuaryo na kung saan ako'y mananahan sa gitna nila. Itinayo yung santuaryo. Sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 8:5, yung santuaryo sa ilang o santuaryo dito sa lupa ay kopya ng tunay na santuaryo sa langit. Ibig sabihin, sa langit pala mayroong santuaryo. Kaya sabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka ng kopya para magkaroon kayo ng guide ng pagsamba. Doon sa iglesia sa ilang, araw-araw ba yung pagsamba? Sa bawat bahay, araw-araw ang pagsamba. Sabi ng Panginoon, kung kayo babangon sa umaga, ikwento nyo sa inyong mga anak ang tungkol sa Panginoon, at kung kayo bago mahiga sa gabi, ikwento rin nyo sa mga anak ang tungkol sa Panginoon, umawit kayo. Ibig sabihin, mayroong araw-araw na pagsamba. At mayroon ding pangkalahatan o pangingilin. Yan. Sabi sa Exodo 20 verse 8 to 11, ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Yan. 6 na araw magtatrabaho ka. Sa ikapito, mangingilin ka. Kaya kung mayroong magtuturo na araw-araw pagsamba, yun ay isang pandaraya para alisin sa isipan ng mga tao yung sinasabi ng Diyos na pangingilin o pagsamba, pangkalahatan para sa Diyos. Ang mga iglesia sa ngayon, linggo, yung church service, ginagamit ang gawa 20:1. Yun ay mga pagtitipon o ambagan. Linggo ang na-record dahil tapos na silang magkaroon ng Sabbath worship noong Sabado. Kaya't yung Sabado, pag gumabi na, linggo na yon. Si Pablo, nung siya nangangaral, sabi doon linggo, may binata na nantok na hulog. Yung pangangaral ni Pablo mula Sabat hanggang gabi, linggo na, kumaba dahil aalis siya kinabukasan, kinantok yung mga nakikinig. Ipinagpapalagay ito ng mga mandarayang mga ngaral, linggo daw yung pagsamba, pagtitipon. Kung ating palang susuriin yung mga talata, nagkaroon pala sila ng Sabbath worship. Kanina tinanong natin, yun bang MCGU ay kaugnay doon sa langit? O daw. Anong pagsamba sa langit? Araw-araw. O, nililihis tayo. May pagsamba sa langit na isang araw lang, yung pangkalahatan. Isaiah 66 verse 23. Lahat ay paroroon sa harapan ng Panginoon upang sambahin ako sa araw ng Sabat. Revelation 7 verse 9.
bawat bansa, wika, lahi, bayan, paroroon sa harapan ng trono ng Diyos upang sumamba. Anong araw? Sabado. Hindi po pwedeng ituro ng Diyos sa Iglesia sa ilang ang pagsambang Sabado. Tapos pagdating dito sa bagong tipan ay linggo na. Hindi po pwede yun. Kung ano yung prinsipyo ng Diyos na itinatag sa Iglesia sa ilang, ganun din ang susundan ng mga Kristiyano. Anong araw pag nagsasamba sila, Pablo? Gawa 16, verse 13. Nung sila papunta na sa Roma, nasa lugar sila ng mga Hintil. Anong sabi? At kami lumabas sa pintuan o sa gate ng syudad at kami naghanap ng lugar na mapapanalanginan at nakahanap kami na doon sa tabing ilog at nagsiupo at may nakita kaming mga babaeng nagkikwentuhan at kami nakipagsalitaan sa kanila. Yan, nahikayat sila Lydia. Yan. Ibig sabihin, nagpatuloy yung Sabbath worship ng tunay na iglesia. Kung ang tunay na iglesia ay Sabbath keeper, hindi kumakain ng baboy, ganun din dapat ang iglesia sa huling araw. Yan. Mula Genesis hanggang Revelation, nagbago ba yung Sabbath worship? Hindi. Revelation 14 verse 6 to 11. Ano sabi? Matakot kayo sa Diyos sapagkat dumating na ang kaniyang paghatol. Sumamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, ng tubig at ng mga bukal ng tubig. Yung pananalitang yan ay kinote doon sa Exodo 8 verse 11. Time na? Okay, thank you. Mamaya natin ito tuloy. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating second speaker, Brother Ruben ng Seventh-day Adventist Church. Siyempre, dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ng ating first speaker, Brother Samuel Tahuda ng MCGU. Your time start now, bro. Okay. Sinabi mo kanina, maraming gumagamit sa pangalan ng Iglesia ng Diyos. So, tanong ko sa iyo, bakit nila ginagamit yung Iglesia ng Diyos? Dahil ba naniniwala silang ito ay mali o dahil naniniwala sila ito ay tama? Sagot. Ginagamit nila ang Iglesia ng Diyos para ipandaya. Next question. Okay. Next question ko po, no? Yun bang mali? Ginagamit ba yun sa pangdaya? Yun bang maling pangalan, no, ng Iglesia? Yan ba yung ginagamit nila para makapandaya? Yes or no? No. Ang pangalan o nakasulat, tama. Pero gagamitin nila sa pandadaya para magmukha silang tama. Next question. Okay. So, sasagot mo na, no? So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka na yung pangalang Iglesia ng Diyos, yan yung pangalan ng tunay na Iglesia na ginagamit ng iba na gumagaya. Yes or no? No, ang Iglesia ng Diyos ay katawagan yan. Hindi yan katulad ng mga nakalagay ngayon sa karatula na nakarestro. Katawagan lang yan, Iglesia ng Diyos, Iglesia sa ilang, Iglesia ni Cristo, mga katawagan yan. Next question. Ang katawagan po ba ay hindi pangalan? Ang katawagan ay hindi pangalan, pero minsan ikinakapit sa pangalan. Bansag. Next Okay. question. So, nung sabihin mo kanina na maraming gumagamit sa pangalang Iglesia ng Diyos, so inaamin mo ba na mali yung pagsabi mo na yun ay pangalan, yung Iglesia ng Diyos? Dahil sabi mo katawagan lang at hindi pangalan? No. Sinagot lamang kita doon sa ipinupunto mo na ang Iglesia ng Diyos na kinabibilangan mo na mayroong universal ay tama. Sabi ko ginagamit yan sa pandaraya. Next question. Okay. Sinabi mo kanina, no, na ang araw ng pagsamba sa Genesis ay Sabado. Tama ba yung narinig ko? Sinabi mo Sabado yung araw ng pagsamba sa Genesis? Yes, ang ikapitong araw ay Sabat, the seventh day
is the Sabbath day ayon sa Exodo 8:11 to 8, Exodo 20:8 to 11. Magkadugtong yan. Isang sumulat ng Genesis at saka Exodus. Okay, nung sabihin mo na ang araw ng pagsamba sa Genesis ay Sabado, sinasabi mo ba na ang Diyos ay sumamba doon sa Genesis 2:1-3 sa araw ng Sabado? Yes or no? Nangilin sila para bigyan ng example ang ganyang mga nilalang kung paano sumamba sa manlalalang. Next question. Okay. Pagkatapos po ba ng kanilang pangilin na sinasabi mo, meron ka bang nabasa na sila ay gumawa ulit at nangilin ulit pagdating sa kapitong araw o wala kang nabasa na ganon? Sagot, nagtuloy-tuloy ang Sabbath worship. Next question. Okay. Ang sabi mo, ang Sabat ay ginawa para sa tao, no? Na ang sabi mo kamo, ito ginawa para kay Adan. Meron ka bang nabasa, no, na si Adan ay inutusan ng Diyos na mangilin ng 7 araw? Yes or no? Sagot, hindi na kailangang utusan dahil nariyan na yung aktual na pangingilin, Genesis 2, verse 2 and 3. Parang ano yan, parang ganito. Ang tanghalian ay ginawa para sa mga anak ng amo. Kailangan mo pa bang hanapan ng utos para pakainin mo yung mga anak? Hindi. Nariyan na mismo yun eh. Next question. Okay, so inaamin mo ngayon na wala kang mababasa na si Adan ay nutusan na mangilin ng Sabat? Sagot, yung utos na hinahanap mo, hindi na marapat dahil ginagawa na, binigyan na sila ng example na susundan. Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ang tanghalian ay ginawa para sa mga anak ng amo. Hanapan mo pa ba ng utos para pakainin mo yung mga anak ng amo? Nariyan na nga, ginawa na nga yung tanghalian. Ganon din sa Sabat. Next. Okay. Next question ko po. Binanggit mo kanina yung unang Korinto 16 to, no? Na sa unang araw nag-ambagan sila. So, yun po bang unang araw at ikapitong araw? Pareho lang po ba yun? O magkaibang araw yun? Magkasunod na araw. Pagkatapos ng ikapitong araw, Sabat o Sabado, magiging linggo na yan ang bilang pag gumabi na. Next question. Ang tanong ko po, sa tunay po na iglesia na kinabibilangan ni San Pablo, ano pong araw yung nabasa ninyo doon sa unang Korinto 16 at saka Gawa 20 na sila ay nagkatipon? Ikapitong araw o unang araw? Sagot, nagkakatipon sila o nagkakaroon ng Sabbath worship, Sabado. Gawa 13:45 to 48. Gawa 16 verse 13, Sabado yan. Doon naman sa ibang pagkakataon, nagkakatipon sila linggo para magdala ng mga ambag para sa Jerusalem. Kagutom sa Jerusalem noon eh, nag-aambagan sila. Okay, sinabi ko na nag-ambagan sila sa linggo. Ngayon may binanggit ka na Gawa 13. Yun po bang sa Gawa 13 na pinangaral ni San Pablo, yun po ba ay mga kasamahan na nila or mga ibang ano yon, ibang grupo yon na pinapangaralan lang nila? Kasamahan o hindi kasamahan? Hindi, mga hintil yun. Gawa 13 verse 48. At nang marinig ng mga hintil ang pabalita, sila'y nagalak at sila'y ibinilang sa mga magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ibababa natin doon sa verse 44, at nang sumunod na Sabat, halos buong bayan ay nakinig. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate. Dako tayo sa rebuttal. Mauna ulit si Sam. 10 minutes bro. Your time start now. Okay, maraming salamat po, no? So, ang atin pong kausap ay napunta po siya sa usaping Sabat. Pero sa buong 10 minuto na kanyang pagpapatunay, wala po tayong narinig na ang tunay na iglesia ay pinangalan ng Seventh Adventist Church. Saklap naman po, no? Wala palang ganong nababasa. Mismong sa kanyang pahayag na pinakaunang tayo niya, wala po siyang nabasang ganon.
nagpapatunay lamang po yun na ang kanyang kinaaniban ay hindi po tunay. Di po ba? Hindi po tunay. Kasi kung ikaw ay tunay, siyempre, gagamitin mo yung pangalang tunay. Sabi niya kanina, maraming gumagamit sa pangalang iglesia ng Diyos, ginagamit daw sa panlilinlang. No? So, kung yung mga piki ay gumagamit sa pangalang iglesia ng Diyos, bakit kaya yun ang ginagamit nila? Diba? Kasi, yun ang tama, no? Ginagaya nilang tama, so ginagamit nila sa panlilinlang, no? Kahit ginamit mo nila yun sa ganun klase, hindi mo mayalis ang pagiging tunay sa pangalang iyon. Diba? Kasi kung ang tunay na iglesia ay Seventh-day Adventist Church, dapat yun ang ginamit nila. Kaso walang gumamit yun nagpapatunay lamang yun na hindi yung tunay. Diba? Kasi sino ba ang ginagaya, no? Sino ba ang ginagawa ng mga imitation, diba yung tunay? Diba? Pagka mayroong tunay, mayroong gagawa ng imitation, ay papangalan din halos maghalintulad lang din, di po ba? Kaya kung mayroong nag-imitate sa iglesia ng Diyos, nagpapatunay yun na ang iglesyang tunay sa paksa nating true church, yun ay Church of God, no? At lalong hindi po Seventh-day Adventist Church. Dahil buong Biblia, wala ka pong mabasa na iglesia na tinawag na Seventh-day Adventist. Buti pa iglesia ni Satanas, nakasulat pa yun Pero yung Seventh-day Adventist, iwan ko lang kung sa cover ng Biblia nila, baka meron sa cover nila. Pero dito sa Bible na ginagamit ko, digital to wala talaga, kahit sa cover man lang, wala itong cover din kasi Diba? Ako kasi naniniwala na yung tunay talaga nakasulat sa Biblia po yun. Dahil ang Biblia po ang ating basahan, ating batayan sa tunay na aral. At ang pangalan po, no, ay isa po sa aral, no? Kaya nga ang sabi, ang mabuting pangalan ay maigi kang piliin kaysa mga kayamanan. Di po ba? Kaya napaka-importante po ng pangalan, no? Sabi niya kanina, mayroon na mga pagkakataon na nagkatipon sa unang linggo. Tama po talaga yun. Dahil talagang nababasa po natin yan. Tapos sabi niya, ambagan lang daw yun, abay, pambihira, no? Mula sila sa iba, malalayong lugar, tapos ambagan lang ginagawa, no? Pagka ba si San Pablo nandun, hindi ba siya mangangaral? No? Kahit gamitan mo lang ng simpleng common sense, hindi pa siya mangangaral sa unang linggo kung ang mga pagkakapatiran doon ay nagkakatipon. Siyempre nangangaral po yun. Siyempre pagsamba po yun, pagkakatipon po nila yun dahil yun ang pagkakatipon ng tunay na iglesia. Yun pong mga binasa niya sa Gawa 13, hindi pa po nila makakaanib yun. No? Karamihan po doon, mga Hudiyo po yun. At yung iba, mga proselyte Jew. No? Yung mga taga-iba na hindi pa talaga totally Jew. So yung mga yon na mga hindi nila kaanib, nakakatipon yun ng Sabado. Parang may itong mga ano ngayon, mga Sabadista, nakakatipon sila ng Sabado. So yung mga nakakatipon ng Sabado na pinuntahan ni San Pablo sa Gawa 13, hindi pa po yan mga kaanib. Na? Kundi yan ay kanyang mga dinodoktrinahan. Kaya pagdating sa sumunod na Sabado, dinoktrinahan ulit niya. Diba? Kasi yun yung panahon na nagkakatipon yung mga Sabadista, no? Panahon ng una na hindi naman yung tunay na iglesia. So yung mga nasa kabila, no? Yun ay pinapangaralan ni San Pablo doon sa araw ng Sabado. Bakit? Kasi sa araw ng Linggo, si Pablo naman ay nangangaral doon sa tunay na iglesia. Di ba ba? Kaya sa labas, no? Katulad ng mabasa natin sa Gawa 13, tagalabas po yan, hindi po yan kaanib ng tunay na iglesia. Kaya yan, dinodoktrina niya yan. At yung mga yan, pagka naanib na, ang pagkakatipon naman nila doon sa tunay na iglesia ay unang araw na. Basahin po natin para meron tayong patunay. No? Sabi po dito sa isang talata sa unang Korinto, 16 to. Ito kasing kapatid natin, pinaghalo-halo niya yung araw ng doktrina at saka araw ng pagsamba, pagkakatipon ng mga tunay na alagad. Sabi dito, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa inyo ay magbukod na magsisampan. Ayun, sa kanyang ginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparehan ko. So, sa unang araw pa pala, ginagawa nila yung ambagan. No? Di po ba? So, hindi lang po ambagan ang kanilang ginagawa dyan. No? Siyempre, may pangangaral po dyan. Di ba? So, maliwanag po sa tunay na iglesia, no? Para yung pagkakatipon ng tunay na iglesia, ng mga kaanib po dyan, unang araw po sila nagkakatipon. Kaya kung may mabasa kang may pinangaral si Pablo ng Sabado, hindi po nila kaanib yun, kundi dinodoktrina lang po yun. No? Kaya palpak po talaga yung ating kapatid sa kabila.
no? Dahil yun pala ang kanyang ginaya, yun pala yung mga hindi pa kaanib sa tunay na iglesia, no? At doon po sa wala pong nailatag ang ating kapatid, no? Doon sa batayan ng pagiging tunay nila, no? Hindi mangalang siguro niya. Iwan ko lang kung nabanggit ba niya yung pangalan ng kanilang samang Seventh-day Adventist Church na yan na yung tunay. Parang hindi ko narinig iwan ko lang kung nabanggit ba niya o hindi, no? So kaya maliwanag po sa aming usapin, no, na true church, Biblia po ang ating batayan, no? Sabi po ng Diyos, no, katulad nga po ng binasa po niya kanina, yung Isaiah 43:7, sabi, bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking karuwalhatian, yung aking naniwan o yung aking ginawa. So itong bahay ng Diyos na iglesia, ito po ay kanyang ginawa, no? Kaya ang tawag po dito, sabi, tinatawag sa aking pangalan. Ang Diyos po, hindi po tinatawag na 70 ang Diyos. Di ba? Kaya kung ang bayan ng Diyos ay tinatawag sa kanyang pangalan, ay hindi mo po tinatawag na 70 kasi ang Diyos wala siyang pangalan 70. So, sabi po sa ikalawang Kronika, 7:14, no? Tingnan natin kung kanino ba talaga ay pinapangalan yung tunay. Ang sabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ayan na naman, bayan ng Diyos, no? Yung bayan ng Diyos, hindi po yung tinatawag sa pamamagitan ng kung anumang araw po dyan. Wala po tayong ganang mabasa sa Biblia. Ang tunay na bayan ng Diyos, sabi, ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan. No? Ang tunay na bayan tinatawag sa pangalan ng Diyos, hindi po sa araw, no? Kung anumang araw dyan. At sa katunayan po, yan pong sinasabi ng ating kausap kasi napunta na siya sa Sabat, yun pong ikapitong araw na sinasabi niyang Sabat, yan po ay pinahinto na ng Diyos, no? Yung pagiging Sabat ng ikapitong araw, winasak na yan, sinira, pinahinto na po yan ng Diyos. Ano pa patunay natin? Basahin pa natin sa Biblia. Hindi po ito invento ko kundi nakasulat po ito maging sa Biblia ninyo mga SDA. Lamentation 2:7. Iniwasak ng Panginoon ang kanyang dambana, kanyang kinayamutan ang kanyang sanktuaryo, kanyang ibinigay sa kamay ng kaaway ang mga pader ng kanyang mga palasyo. Sila yung sa Panginoon na parang, ano po? 2 minutes? Okay. Lamentation, sa verse 6, at kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng halamanan, kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan, ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at Sabat sa Sion at hinamak sa pag-iinit ng kanyang galit ang hari at ang saserdote. So, Lamentation 2:6 po yan. Kung yun mang ikapitong araw nung una ay ginawang Sabat ng Diyos, ang sabi, yun po ay kanyang inalis, kanyang sinira. No? Kaya hindi na po yan yung batayan, no? Ng araw ng sabi nila pagsamba ko, no? Dahil siya naman mismo umaamin na kahit anumang araw, pwede kang sumamba sa Diyos. Diba? At siya na mismo may sabi na sa tuwing unang araw, nagkatipon yung mga unang alagad noong una. So siya na mismo nagpapatunay, no? Na yung atin pong kinaaniba na tinatawag na Iglesia ng Diyos, yan po talaga yung tunay. So ano pa ang patunay na yung sinasabi niyang Sabat ko, no? Na yan ay sinira na. So Hosea 2:11, ganito ang ating mabasa. Sabi dito, akin din namang paglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga pistahan at ang kanyang mga bagong buwan at ang kanyang mga Sabat, no? At lahat ng kanyang mga takdang kapulungan. So yan po palang mga Sabat noong una na pinapaniwalaan ng atong kapatid na SDA. Yan po pala ay nilikat na ng Diyos, sinira na po yan ng Diyos. So, hindi na po yan ang batayan ng tunay na iglesia. Kundi, yan pong mga kaanib sa tunay na iglesia, silyo na po ang ginamit po dyan, no? Tayo po ay sinilyuhan, no? Sinilyuhan, hindi sa araw, kundi ano po ba yung silyo tatak sa atin? Sabi dito, na Ephesians 1:3, nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Sam ng MCGU. Dako tayo sa 7 minutes sa pagtatanong ni Brother Ruben ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro.
Okay, tanong Brother Sam. Kanina sabi mo, yung mga Kristiyano doon sa 1 Corinto 16, nagkaroon ng pangangaral o pagsamba. Saan dyan sa talata na nagkaroon ng pangangaral si Pablo at nagkaroon ng pagsamba? Saan dyan sa 1 Corinto 16? Okay, kung babasahin mo po yan ang nakasulat po dyan na sila po ay nagkakatipon at sa tuwing kanilang pagkakatipon, meron po talagang pangangaral nangyari. So ang ginawa po kasi dyan, iniulat yung nila dyan, yung ginawa nila, pero kasama na po dyan, so yung mga yung mga pagsamba nga, pangangaral nga po nila. Saan dyan yung salitang nagkaroon ng pagsamba? Sa talatang yan. Pakibasa. Okay po, wala po dyan sa mismong talata, pero pagka titingnan po natin yung ibang talata, kasi ang Biblia hindi naman po isang talata lamang po, di ba? Alam mo naman siguro po yan. No? So sa unang araw po, marami po tayong mabasa na sa unang araw, sila po ay nagkakaroon ng pagsamba. At hindi lang po sa unang araw, kundi gaya nga nasabi ko, kahit anumang araw, meron po silang pagsamba pagka po sila ay nagkatipon. Sunod na tanong. Kanina, nung unang tanong ko, sabi mo, mayroong pagsamba. Ngayon, nung pinapahanap ko sa iyo yung salitang pagsamba, sabi mo wala. Tanong, aminin mo ba na nagsisinungaling ka kanina pa? Yes or no? Hindi po ako nagsisinungaling, hindi mo alam po naintindihan yung sinasabi ko. No? Dahil ikaw na mismo may sabi sa sarili mo na kahit gamiban, pwede kang sumamba. Di ba ba? So, maliban na lang kung i-deny mo na sinabi mong kahit anong araw pwedeng sumamba. No? Para pwede mong ipagpilitan na walang pagsamba silang ginagawa sa kanilang pagkakatipon. So may pagkakatipon po dyan, may ambagan. So pagka may ambagan, pinapasalamatan yan, dinadasalan yan, so may pagsamba pong naganap. Maliban na lang sabihin mo hindi nila pinapasalamatan yung kanilang ambagan. Sunod na tanong, saan mababasa yung sinalita mo? Pinasasalamatan, dinadalangin, may pagsamba. Saan dyan sa mga talata mo? Mababasa po natin na sa unang Tesalonica 5:18 na ito po ay utos ng Diyos na sa lahat ng bagay tayo ay magpasalamat. So kung yung ambagan ay isang mabuting bagay, yun po ay kanilang ipinagpasalamat sa Diyos. So mayroon pong pagsambang naganap. So nakasulat po yan unang Tesalonica 5:18, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo. Kaya may pagsamba. Sa unang Tesalonica na ginamit mo, sa lahat ng bagay magpasalamat kayo. May binanggit ba doon na sa araw ng linggo? Yes po, pagkadiwa po yung ating titingnan, no? Pagka sinabi pong sa lahat ng mga salamat kayo, kahit anumang araw nyo ginawa yan, pagka meron kayong bagay na ginawa, kasama na po dyan yung linggo. Diba? Kasi hindi mo naman may kakala, yung linggo ay araw din po yun. So, sabi mo, kahit anong araw pwedeng sumamba, di pasok po doon yung linggo. Ikaw mismo may sabi niyan. Ay, wait lang. At nalubat. Pero wala kang mababasa na araw ng linggo doon sa ano na yon, sa talata na binigay mo. Yes or no? Litra po wala. No, pero pagkadiwa ang ating pagkausapan, pagka po sa buong Biblia, dahil ikaw na mismo may sabi sa sarili mo, no, na kahit anong araw, kahit gabi man, pwedeng sumamba. Kaya kung kahit anong araw pwedeng sumamba, lalong-lalo na sa linggo. No? Diba? Kaya maliwanag po yan, ikaw mismo nagpapatunay na kahit linggo pwedeng sumamba. Kahit hindi na nakalitra. Pagka sinabing araw-araw, kasama na po yan. Sunod na tanong, araw-araw ba kayo nagkakatipon sa kapilya nyo? Yes or no? No po, hindi po. Gaya nga ng sabi ko, nagtaon po kami ng isang araw doon sa unang araw kasi yan po yung panahon na kung saan yung mga kapatiran ay libre no, doon sa kanilang mga gawain, sa kanilang panghanap buhay. Kaya pinili yung unang araw. At bilang yun pong pagkakatipon, bagamat yun ay pagpapasalamat din o pagsamba din, ay hindi lamang po yun ang pagsambang ginagawa. Kundi gaya nga ng sabi mo, friend, araw man o gabi, kahit anong araw man, pwedeng sumamba. Yun bang kasasabi mo lang na yun na pinili yung araw ng pagsamba at pagkakatipon, araw ng linggo? Utos ba yan ng Diyos o hindi? Utos po yan ng Diyos, no? Gaya po ng sulat, sinasabi ni San Pablo o ng Corinto 3:47, no? Kung ang isa ay mag-isip ng isang propeta o sa Espiritu, ay kikilala niya ang mga bagay na sinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. At ang sabi ni San Pablo, sa unang araw, magkatipon kayo, mag-ambagan kayo. Kaya utos po yun ng Diyos.
Ano ang iniutos ng Diyos sa talatang ginamit mo? Mag-ambagan o magsamba? Pareha po. No, pareha po dahil sa pagkaambagan po ang ginagawa, siyempre pagpapasalamatan niyo po yung mga bagay na pinag-ambagan ninyo at sa tuwing pagpapasalamat, yun po ay isang uri ng pagsamba, no? Kasasabi mo ng pareho, saan dyan sa talata na sinabi na pagsamba? Okay, gaya po ng sabi ko, no, hindi mo mabasa letra por letra sa isang talata dahil ang Biblia ay hindi lamang binubuo ng isang talata. Di ba ba? Sabi nga sa Kawikaan 119 verse 160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. So tingnan mo ng buo, no, para malaman mo yung katotohanan. Yun pong pagpapasalamat sa Diyos, yun ay isang uri ng pagsamba. Na yan ay ginagawa nila sa anumang bagay na kanilang mapagkasunduan. Katulad na lamang ng ambagan. Yung araw ng pagsamba o pangkalat church gathering worship ng iglesia sa ilang at iglesia sa panahon nila Pablo, Sabado o Linggo? Linggo po or unang araw po yung kanilang pagsamba. Gaya po ng ating mababasa, no, na sa unang araw sa diyan sa hindi sa Gawa 20, hindi po sinabi diyan sa ikapitong araw, kundi ang sabi po diyan sa unang araw. So nag-araw-araw nagkatipon sila, no? Sa unang Korinto 16 to unang araw nagkatipon din sila, no? Yung mga pinangaralan ni San Pablo ng Sabado, yan yung mga hindi pa nila kaanib. Dinodoktrinahan po yan para maging kaanib nila at kasama na sa kanilang pagkakatipon sa araw ng Linggo. Sabado yung indoctrination yung ginagawa sa Sabado, hindi po yun gathering ng kapatiran. Ibig mo bang sabihin binago ni Pablo yung pagsamba, yung Sabbath worship? Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating second speaker. Dako naman tayo sa 10 minutes niya na rebuttal. Your time start now, bro. Okay. Ang ating topic ay True Church. Pag sinabing tunay na iglesia, titingnan mo yan sa karakter, sa gawain, lalo na sa pagsamba. Madaling sabihin, tunay kami. Anong araw pagsamba niyo? Linggo. Yung marami ngayon, kahit nga Church of Satan, Linggo eh. Tunay ba yun? Gagamitin din yung mga talata para mandaya. Alam niyo mga kapatid, ang nalabing iglesia, ang Seventh-day Adventist Church, ay inirehistro ayon sa hinihiling ng gobyerno. Yan. Pero sinundan nito ang doktrina mula sa Eden hanggang sa panahon ng mga apostol. Sabbath worship ang ginagawa dyan. Si Pablo, nangangaral siya Sabado, nagpre-preach, sabi niya, pag Linggo dadaanan ko yung mga ambag nyo, tipunin nyo na. Dahil pupunta ako sa Jerusalem, nagkaroon ng kagutom noon eh. Kaya't nagkaroon ng pagtitipon ng mga ambag, mga ayuda. Ginagamit ang talatang ito sa pandaraya ng maraming, maraming sandikaper. Tinatanong natin kanina ang ating first speaker, ano ang nakalagay sa talata, pagsamba o ambagan? Ambagan. Maya-maya sasabihin niyo pagsamba, may mababasa ba? Walang mababasa. Ibabalik na naman. O, di halata. Basag yung palpak na doktrina ng MCGU. Ngayon, anong ibig sabihin ng seventh day? Nangingilin ng ikapitong sabat, ikapitong araw na sabat, kaya nga seventh day. Adventist, naghihintay sa pagdating ni Kristo. Alam nyo ba sa Genesis pa lang, sinabi na ni Enoch, darating ang Panginoon. Naghihintay na sila. Habang nangingilin sila ng sabat, naghihintay sila sa Panginoon. Yun ang konseptong kinuha ng Seventh-day Adventist Church. Nangingilin ng ikapitong araw at naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya Seventh-day Adventist Church ang pangalang
ipinarehistro angkop sa karakter ng iglesia doon sa Eden sa ilang maging sa panahon ng mga apostol. Ano sabi ng kasulatan? Ito nagbigay ang Diyos ng ng palatandaan na sa Isaias. Anong sabi? Na yung kanyang bayan, Isaiah 51 verse 7, sabi, inyong pakinggan ako ninyong nakakaalam ng katwiran, bayan na ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang paglait. Yung palang iglesia ng Diyos ay kinaroroonan ng kautusan ng Diyos. Di tama si Juan sa Revelation 14:12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Ito yung mga banal na binabanggit ni Pablo doon sa sambahayan ng Diyos. Ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Dalawa yan. Mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ang tawag sa kanila mga banal o iglesia. Yun. Itong ating kausap, labag siya doon sa pamantayan ng Biblia. Anong tatak ng Diyos sa kanyang bayan? Ezekiel 20 verse 12 and 20. Ang aking mga sabat ay magiging tanda sa inyo at sa akin. Ano yung pinatigil? Yung kanyang mga sabat ay patitigil ko na. Bakit? Dumating ang araw na nagrebelde ang Israel bago sila nilusob ng mga Babylonian. Sabi ng Diyos, patitigil ko yung mga sabat mo. O, dalawang uri yan mga kapatid. Aking mga sabat, sabi ng Diyos, inyong mga sabat, kanyang mga sabat. Ang aking mga sabat tatak. O, ang ipinatigil, ang kanyang mga sabat o mga kapistahan ng mga Israel. Ito pinandadaya din, pinatigil daw yung sabat. Ba't patitigil? Sabi ni Kristo, Mateo 24 talatang 20. Sabi ni Kristo, bilhin niya sa mga apostol, sa mga lagad, idalangin ninyo na huwag mataon ang inyong paglikas sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, concern si Kristo at nagpapaalala siya na ingatan yung araw ng pagsabat para sa pagsamba sa pangingilin. Ano pa? Yung sinasabi kanina ng ating kausap, si Pablo daw ay nangangaral doon sa mga hintil. Sabado nangangaral. Pero pagdating sa mga Kristiyano, linggo na. Pandaraya din yan mga kapatid. Tingnan natin. Gawa 18. Uno, pagkatapos ng mga bagay na ito ay umalis siya sa Atenas at napasa Corinto. Corinto ito ha. Iglesia sa Corinto. At nasumpungan niya ang isang Hudyo na nangangalang Aquila, isang lalaking tubo sa Punto na hindi pa naglalaong nanggagaling sa Italia, kasama ni Priscilla na kaniyang asawa, sapagkat ipinag-utos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya ay lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng kanila, na nakikipanuluyan siya sa kanila at sila ay nagsisigawa, sapagkat ang hanap buhay niya ay gumagawa ng mga tulda. 4. At siya ay nangangatwiran tuwing Sabat sa sinagoga at hinikayat ang mga Hudyo at mga Grego. Ibig sabihin, si Pablo, nagtatrabaho siya araw-araw. Pagdating ng Sabado, nangingilin siya, nangangaral sa araw ng Sabat sa sinagoga. Sa lugar na yun, maraming Hudyo, marami ding Grego. Ibig sabihin, mga Hudyo at mga Kristiyano. Ano sabi ni Pablo? sa ibang mga talata, tayo nung una, bagamat mga hentil pa, inilapit tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo
doon sa Israel. Yun. Ikinapit tayo. Kaya yung mga hentil, nagkaroon ng pagkakaisa, yung iglesia, ikinapit doon sa pamantayan ng mga Hudyo o mga Kristiyano. Yun. Kung anong pangingilin ng mga hentil, ng mga Hudyo, gano'n na rin ang pangingilin ng mga hentil. Ikinapit sila. Gano'n nangyari mga kapatid. At nagpatuloy yan, walang putol yan. Kaya kung sasabihin nating linggo, mali na yan, ibang ebanghelyo na yan, pandarayan na yan. Kaya ang Seventh-day Adventist Church bilang nalabing iglesia na nakatala sa Revelation 12:17, ano sabi? At nagalit ang dragong at umalis upang bumaka sa nalabi ng kaniyang binhi. Yun, na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yun ang binabaka ng dragon. Yung iglesyang nalabi na sumusunod sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yun. Ang iglesyang nalabi, ang Seventh-day Adventist Church ay narehistro bilang pagsunod sa gobyerno, sa pamantayan ng gobyerno. At ang sinundan ng doktrina ng SDA, ang doktrina ng Diyos. Kaya Sabbath keeper, Sabbath worship ang ginagawa ng SDA. Yun. Ngayon, merong mga ano dyan, may pandaya, dapat daw yung pangalan. Parang ano yan eh, yung jeep, may nakita kong jeep bumibiyahe sa Manila, ang nakalagay Lamborghini. Pakiramdam ng driver, nakasakay siya sa tunay na Lamborghini dahil yung pangalan Lamborghini. Ganon din yung mga ano ngayon, mga sulpot na iglesia. Iglesia ng Diyos, yung tunay ako. Yung pala yung sinasakyan niya, yung doktrina niya, gawa ng tao, hindi sa Diyos. Tunay ba yun? Di piki. Mga sulpot, mga gawa-gawang iglesia. Ganon yun. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Bro Sam, your time start now, bro. Okay. Dahil mahilig ka kanina sa litra-po-litra na tanong, no? So, sasabayan kita. Sa Revelation 12, binanggit mo na yung nalabi dyan ay Seventh-day Adventist Church. Meron ka bang nabasa dyan sa Revelation 12 na Seventh-day Adventist Church? Ang nababasa dyan, sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ang Seventh-day Adventist Church, sumusunod sa mga utos ng Diyos. Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Ang tanong ko kasi ay categorical, meron o wala. So, tinatanong ko kung meron bang nabasa dyan na Seventh-day Adventist Church. So, meron o wala muna bago siya magano. So, objection ni Bro Sam, meron ba daw o wala? Bro Ruben, ready ka nang sumagot or magka-counter object ka muna? Mag-counter muna ako. Ang counter ko, ang SDA ay narehistro 1863. Ang Biblia natapos noon pa. Okay. Kaya ba't hanapin dyan yung SDA Church? Okay. So, ganito bro. Kailangan mo talagang sumagot doon sa meron or wala, bro. Or kung wala ka mapili doon, bro, pwede ka naman magpaliwanag ng 10 seconds. So, anong gagawin mo, bro? 10 seconds. Sige bro, proceed sa 10 seconds. Okay. Ang katangian ng Iglesia sa Eden hanggang sa Iglesia sa Ilang, hanggang sa panahon ng mga apostol, yon ang pinaghugutan ng pangalan ng Seventh-day Adventist Church. Okay. Ang sabi mo, yun ay pinaghugutan. So, ibig sabihin, kayo ay nakigaya lang doon sa iglesia. So, tama ba yan na kayo ay nakigaya lamang? No, hindi namin ginamit yung Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. Hindi kami nakagaya. Yung karakter, yung doktrina, yun ang aming ginanap. Okay. Next question. Okay. Tatanong po, kung yun pong peke ay gumagamit sa pangalan na tunay, yun po bang tunay na iglesia, hindi niya ginagamit yung kanyang tunay na pangalan? Yes or no po? Sagot. Yes, ang tunay na iglesia ay hindi naglagay ng pangalan sa kanilang mga kapilya
ng gaya ng ginagamit nyo na pangungupya. Kaya kayo yung peki. Next question. Next question ho. Nung sabihin po ba ni San Pablo na sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, yun po ba ay pangalan o hindi pangalan? Katawagan lang yun. Katawagan. Walang binanggit doon na naglagay sila ng karatula, pangalan ng kanilang kapilya. Walang nakalagay doon. Next question. Okay. Tanong ko po, no, ito ay may kinalaman to sa grammar, no? Yun po bang katawagan? Noun po ba yun or hindi yun noun or pangalan? Yung pong pangalan, noun po yun sa English, di po ba? So pagka po sinabing katawagan, pangalan o hindi pangalan? Sagot. Yung iglesia ng Diyos na nariyan, hindi yan pangalan. Katawagan lang yan. Ano yan small letter yan Hindi nakalagay yung capital letter. Iglesia ni Cristo, iglesia ng Diyos, panay small letter yan. Next. Okay, so uulitin ko po yung aking tanong kasi parang hindi nakuha ng ating kausap, no? Ang tinatanong ko po, yun pong katawagan, no? Yun po bang katawagan ayon sa grammar, ito ba ay pangalan o hindi pangalan, no? Yung katawagan. Sinagot ko na, hindi nga yan pangalan dahil hindi yan capital letter. Katawagan lang yan, itinawag lang. Halimbawa, iglesia sa Corinto, iglesia sa Episo, ibig bang sabihin, tunay yung lahat ba ng pangalang yon, alin ang pipiliin nyo? Ano yan, 7 iglesia yan. Mga katawagan. Okay. Kung ang katawagan ay hindi pangalan ayon sa'yo, so sa ano siya nabibilang kung ang pag-uusapan natin ay grammar, kung hindi siya sakop doon sa noun? So, ano yung katawagan kung hindi siya noun o pangalan? Halimbawa, iglesia sa Corinto. Katawagan yan. Anong tawag mo dyan? Noun o pronoun? Ganun Okay, lang yan. Ibang ano, parang hindi tayo masundan yan So, doon tayo sa ibang ano. Sinabi mo na yung mga pinangaralan ni Pablo, yun ay mga ano, yun ay sabi mo yun ay Sabado siya nangangaral. Tanong ko, sa Gawa 18 na binasa mo, no? Ano ang ginawa ni Pablo diyan? Nangaral sa ikatitibay o nangaral para mahikayat yung mga negatibo ng Sabado? Pareho. Nangangaral siya para ibalita ang ebanghelyo. At nangangaral siya para sa ikatitibay ng kapatiran dahil yung kanyang mga kasamang iba dyan, mga Hudyong Kristiyano, sila Priscilla. At yung iba na nakikinig na mga Grego, hinihikayat, kaya pareho. Ang hihikayat, nagpapatibay. Next question. Okay, next question ko po, no? Yan pong sinabing nangangatwiran or sinabing reason out, nangangaral po ba yan o nakikipagdebate sa kanila? Yung salitang nangangatwiran, reason. Sagot, nagba-Bible study ayon sa Gawa 16:13. At sa Gawa 18, nagre-reason out. Siyempre, gamit yung kasulatan, nagba-Bible study yan. Hindi lang basta-basta, siyempre, nagre-reason out din dahil mayroong mga nagtatanong. Bible study yan. Next question. Okay. So, kung yan ay Bible study, so, inaamin mo na ngayon yung kanyang binabibolan study dyan ay hindi niya mga kaanib, kundi hinikayat pa lang para maging kaanib. Yes or no? No, mga ano yan, mga kaanib na sila Priscilla. Mga kaanib na yan. Ngayon, yung iba dyan na mga bisita, yung iba naman mga kanegosyo, hinihikayat. Iglesia na yan Next question. Okay. Si Aquila ba sa pagkakataong ito, tinawag ba siya na Kristiyano dito sa Gawa 18? O no, Hudiyo ang tawag sa kanya? Ang tinawag lang dyan yung kanyang citizen, pero mga Kristiyano na yan. Sila Aquila, kaya nga
nakisama siya doon dahil nagninegosyo yung mag-asawa. Ngayon, nagninegosyo sila 6 na araw. Sa ikapito, Sabat, sabi diyan, palaging ginagawa ni Pablo, yun, nakikipagkatuwiranan siya sa araw ng Sabat. Ibig sabihin, gawain na nila talaga yun tuwing Sabat. Time na. So, dyan natatapos ang rebuttal stage. Shoutout muna sa ating nasa live. Proper noun, sabi nung Arabic ata to. Jojo Teguelo, brother, may katanungan po ako, saan ba ang totoo sa verse ang sinagoga o templo ang tinawag ng Panginoong Jesus? MCGU, tanong naman, walang kwenta? Shoutout din kay Zach Jacob, ubo pa lang, Mike Enriquez na. Shoutout din kay Jimenez Plaza, tinuturing bang banal ng MCGI ang araw ng Sabat? Sabi nyo araw-araw pwede sumamba. Sa panahon ng pangingilin na pinili ng Diyos, araw-araw ba ang utos ayon sa Exodus 20 verse 8 o hindi? Shoutout din kay Zach Jacob at kay Hebron Knights, dating daan, bakit kayo magkiklaim 1990s lang kayo? Kailan kayo umanib at sino ang nagpaanib sa inyo? Shoutout din kay Zach, bakit naglalaban pa kayo, pareho naman kayong mali? Shoutout din kay Aladin, kay Emelda Alfonso, kay TG Faith Discussion, at yun, Reggie Prudente, panalo si Sam dyan. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Ruben, 5 minutes para sa iyo, bro. Yes, maraming salamat po. At sa ating unang tanungan pa lamang, nangamuti na ang ating first speaker. Hindi niya nasuplayan ang kanyang maling doktrina. Ganon yan eh. Pagdating sa question and answer, pag nabutasan ka ng kahit malit lang, magtutuloy-tuloy na yan. Lalo na pag natrap ka na sa tanungan. Yung pinaka-doktrina o pinaka-aral ng mga sandigaper ng MCGU na sila ang tunay. Tapos, salungat pala sila sa karakter sa pagsamba sa mga gawain ng tunay na iglesia. Doon mo malalaman na fake o nanloloko lang itong grupo. Sabado yung pagsamba ng Iglesia Selang, Iglesia Sedin, maging yung Iglesia ni Cristo sa panahon niya, yung kanyang mga alagad. Tapos pagdating dito sa mga taga-Pilipinas na nag-claim na Iglesia ng Diyos, linggo na. Pag tinatanong natin, gagamitin yung ambagan. Ngayon, pag-uusisahin natin, wala palang pagsamba doon. Ano pala yun? Yung tinipon lang nila yung mga donation, yung mga ayuda para dalhin sa Jerusalem dahil tagutom. Kaya maliwanag na pandaraya ang daladalang doktrina ng ating kausap. Ngayon dahil nabuwag natin, nasira ang kanyang tindig, ito na ang sa akin naman, ang SDA. Gaya ng sinabi ko kanina, doon pa lang sa mga anak ng Diyos, doon sa Genesis, nung nagkaroon ng gathering of people doon, nagsamba sa Diyos. Anong araw ng pagsamba? Natural, Sabat. Pagkatapos, yung isa sa membro nila, si Enoch, anong sabi? Darating ang Panginoon, hinulaan niya. Kaya doon hinugot ang Seventh-day Adventist Church. Nangingili ng araw ng Sabat at naghihintay sa second coming ni Jesus Christ. Sa langit, anong pagsamba? Sabado siyempre. Isaiah 66 verse 23. Lahat ng tao ay paroroon sa harap ko, sabi ng Panginoon, upang sumamba sa araw ng Sabat. Sino yung mga taong yun? Galing sa bawat bansa, bawat wika, lahi, bayan. Revelation 7 verse 9. Universal daw.
linggo. Hindi po pwede yun. Church of God, universal, tapos pagdating sa langit, Sabado, dito sa lupa, linggo. Ano yan eh? Yung nangangarap, yung parang yung nakasakit sa jeep na may panglang Lamborghini. Pagkaramdam may tunay na Lamborghini yung pala jeep pala. Ganun ang nangyayari ngayon. Iglesia ng Diyos, tunay kami. Yun ang pangalan namin. Usisahin mo doon sa doktrina ng sinasakyan, yung pala, yung doktrina nila, gawa ng tao. Ganun yun. Makikita nyo naman online yung doktrina ng SDA at masusuri nyo. Hindi nakatago yan. Hayag yan. Kaya suriin yung mabuti ang doktrina ng SDA. Dahil kapos ang ating oras, hindi na mapapaliwanag lahat yan. Magagawa lamang yan doon sa isang oras na tuloy-tuloy na podcast o broadcast. Kaya't yung ating ginawa ngayong pagbuwag sa MCGU ay nangyari na. Yun. Ang aking gawain, tagalagas ng mga bulaang propeta. Ano lang yan? Aral lang mga kapatid. Aral lang. At isa pa, ang tunay na iglesia kaysa ni Kristo. Anong sabi ni Kristo? Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Sino yung mga tao? Yung mga mangingilin ng ikapitong araw. Kaya sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang sinusunod nila utos ng tao. Thank you. Okay, at ako tayo sa final conclusion din. Sam, your time start now, bro. Okay, maraming salamat. So ang atin pong kapatid na siya na po mismo may sabi na yun daw kanilang iglesia ay natayo lamang noong 1863. So yun po ay nagpapatunay. Kaya nang hinarapan ko siya kaninang ebidensya, wala po siyang nabasa na yung Seventh-day Adventist Church ay nasasulat sa Biblia. So siya na po mismo may sabi niyan. Kaya siya na po mismo ang nagpabulaan doon sa kanyang tinatayuan. Okay, sabi po niya, yun ang iglesia ng Diyos ginagamit ng mga piki. So nagpapatunay lamang yun na yun ang nasa totoo dahil yun ang ginagaya, di ba? Di po ba? So kung yung mga piki gumagamit ng tunay na pangalan, mas lalo po yung tunay, ginagamit niya yung kanyang sariling pangalan. Dahil bawat po ginawa ng Diyos, ang sabi po sa talata, Isaiah 43 City, bawat tinatawag sa kanyang pangalan, no? Yung kanyang mga ginawa, tinatawag yun sa kanyang pangalan. At yun pong sinasabi niyang Sabado daw yung pangangaral na ginagawa ni San Pablo, no? Yun pong mabasa natin sa Gawa 18. Ang pinapangaral po ni San Pablo dyan ay hindi po niya mga kaanib, kundi yun po yung kanyang mga kaibayo. Kaya ang sabi po dyan, siya ay nangatwiran or nakipagdebate sa mga taga-sinagoga. Di po ba? So, bakit siya nakipagdebate sa sinagoga kung ang pinuntahan niya ay mga kaanib na po niya? So, dyan, gagamitan lang po natin ng simpleng common sense na wala po doon sa kabila, no? Kaya po, nasa sinagoga, kundi para mahikayat po sila na yung mga taga-sinagoga na ang kanilang araw ng pagsamba ay Sabado. So yun, hinihikayat ni San Pablo yun na sumama naman sa kanilang pagsamba sa unang araw. So, yun, lahat po na mabasa mo na si San Pablo ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabado, siya po ay nakipagdebate po dyan. At yun namang sa Gawa 13 na kung saan meron siyang pinangaral ng Sabado, hindi po niya makaanib niya yun, kundi mga dinodoktrinahan pa lamang po yun. Dahil ang pagdodoktrina, ginagawa niya ng Sabado, at ang pagsamba at ang pagkakatipon ng kanilang buong kapatiran, ginagawa niya ng Linggo. Kasi hindi naman niya pwedeng pagsabayin yung doktrina at saka yung pagkatipon ng kabuuan ng iglesia. Di po ba? Kaya iba po talaga yung pagdodoktrina, Sabado niya po yung ginagawa. Ang pagsamba nila, pagkakatipon nila bilang isang samahan, Linggo o unang araw po nilang ginagawa. So yan po yung selyo o tatak ng Diyos dito sa bagong tipan, no? Mabasa po natin yan sa Ephesians 1:3. Yun pong mga sabat na binigay ng Diyos sa tao nung una. Kaya ang sabi, di ba, ang sabat ginawa sa tao, ayon po sa ating nabasa, Lamentation 2:6, Hosea 2:11, yun ay sinira, inalis na po yun ng Diyos. Kaya kung yun pa rin ang ginagawa ng nasa kabila, nangangahulugan lamang yun na wala na siya doon sa tunay na iglesia, no? Dahil ang tunay na iglesia, inalis na yung ikapitong araw na sabat na ibinigay noon. So, wala na pong araw na pagtatangi, no, kung anong araw ka man sasamba sa Diyos. Kaya siya na po rin po mismo ang may sabi kanina na anumang araw pwede kang sumamba sa Diyos. Kaya tama po talaga ang tinitindigan, no,
na ating pinapangaral ngayon na ang tunay na iglesia, yun po ay walang iba kundi ang Church of God dahil yan po yung nasusulat sa Biblia. So pagka yung karitula ninyo hindi nakasulat sa Biblia, nangangahulugan na mali po kayo, no? Dahil ang pangalan po, gaya ng sabi, ito ay isa napakahalaga. Ito ay isa sa mga aral na dapat nating sampalatayan at ito po ay nasusulat sa Biblia. Pagka po yung iba magsasabi na wala daw pong pangalan na sulat, baka kulang lang po yun ng aral, lalong-lalo na sa grammar, no? Pagka po katawagan, yan po ay noun po yan, no? Merong tinatawag na proper noun, common noun, at lahat na po yan ay parang puro noun o katawagan. So, yung katawagan, noun, pangalan po yan. So, hindi po alam ng ating kausap po yan, no? Kaya pinipilit niya na hindi daw po yun pangalan. So, sa Biblia po, nung una, kung ano mang itawag ng Diyos doon, kung tatawagin niyang iglesia ng Diyos, yun po ang naging katawagan noon. Kasi yan yung ginamit ng Diyos na pantawag doon sa bagay na yun. At yan po yung nasasulat. Kaya ang bili ni San Pablo, no, sa unang Timoteo 3:15, sabi niya, kung ako'y magluwat man, ay maalaman mo na kung anong gagawin mo, no, doon sa bahay na Diyos na siyang iglesia ng Diyos. No? Yan po yung bahay ng Diyos sa panahon po natin ngayon. Yan po ang kanyang bayan. Ang bayan niya, tinatawag po na iglesia ng Diyos. Hindi po tinatawag doon sa kung anumang araw, gaya na lamang nung sa kabila, na 70 Adventist Church. Dahil sa Biblia, yun pong 70, araw lang po yun, pero hindi po yun iglesia. Yung sa kanila, doon nila ipinangalan ng kanilang iglesia, kaya hindi po yan ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, dahil siya na rin mismo nagsabi na yung kaniyang kinabibilangan na SDA ay naitayo lamang noong 1863. So, nagpapatunay lamang yun na mga bulaang iglesia po sila. Dahil sa tunay na iglesia, sa iglesyang banal, katulad ng sinasabi ni San Pablo, unang Korinto 14:33 hanggang 34, hindi po pinahihintulutan na yung babae mamuno mangaral sa isang iglesia, no? Sa iglesyang banal. So kung mayroon mang iglesia dyan na pinamumunuan, pinangangaralan ng isang babae, nagpapatunay lamang yun na yung iglesia na yan ay hindi yan banal. Dahil sa iglesyang banal, bawal po ang babae mamuro at magturo. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between MCGU and SDA, mga kapatid. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga viewers dyan. Unahin natin si Samuel, bro. Salamat, bro. Salamat po sa lahat ng mga nanonood na, lalo na doon sa mga kaibayaw natin sa pananampalataya. Naway mayroon kayong natutunan, no, sa gabing ito dito sa aming pinag-uusapan. At sa mga gusto pa pong makaalam doon sa mga aral na sinasampalataya na ng MCGO, ay pumunta lamang po kayo sa ating YouTube channel sa YouTube po, no. Yun pong search nyo lang yung pangalan na Samuel Tahoda. So nandun po naka-record lahat yung mga debating ginagawa ko, kabilang na po itong sa amin ngayon, so i-upload ko rin po sa aking YouTube channel. Salamat po, Moderator Rasha, no, sa isang maayos, no, na pag-moderate sa aming debate, at sa aking kaibigan dyan sa kabila, si Brad Robin Nabal Nakilada, no. Maraming salamat sa isang maginoong talakayan. So yun lang po, at salamat sa lahat. Salamat sa Diyos. Okay, at syempre, salamat din, bro Robin. Okay, maraming salamat, Brother Rasha. Maraming salamat, Brother Samuel, sa napakagandang daloy ng pagdidebate. Ito yung maginoong debate. At shout out sa aking mga kasamahan dyan sa Advent Biblical Ministry at sa aming leader, Brother Rocky Tulog, at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa live. Magandang gabi sa inyo. At sa ating mga kaibigan dyan sa ROG, yan ang magandang pagdidebate. Walang gulo. Very professional. Ganyan dapat. At higit sa lahat, nawa ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo ang sumating at mabuhay kayong lahat. Magandang gabi po at maraming salamat. Okay, Rasha TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng ating mga sponsor. Siyempre, kung gusto nyo maghamon sa ating mga debater, pwede kayo mag-PM sa akin. At pwede nating i-mediate kayo upang makalaban ang dalawang ito. Samuel Tahoda ng MCGU at Brother Robin ng Seventh-day Adventist. At please subscribe yung ating YouTube channel. Siyempre yung ating group din at ating page, Rasha TV. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV. And we're out.
Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang